Kapayapaan po, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Tayo na pong mag-aral at magbulay ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banalan. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang patuloy na pagkakaloob sa atin ng pagkakataon upang magbulay sa Kanyang mga salita. Gayon din ay nagpapasalamat kami sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay, sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa mga talakayan ng programang ito na kapwa natin sinasampalatayanan ng mga salita ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno, at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Neraya upang maging lingkod sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Ayuno, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na Ang Kabanal-Banalan. Tunguhin na po natin ang mahalagang pag-aaral na ngayon po ay nakahanda na mayroon pong pamagat na ang pagkaing ukol sa kaluluwa. Sa pag-aaral pong ito ay ating pong tatalakayin upang magbigay liwanag sa atin tungkol po sa mahalagang paksang ito sapagkat hindi po ito pamilyar po sa atin, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ang tungkol sa pagkain na ukol sa ating kaluluwa. Subalit, ito po ay isang mahalagang paksa na tatalakayin po natin upang magkaroon tayo ng kamalayan o kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Bukod sa meron tayong mga kaalaman tungkol sa pagkain na ukol sa laman, na ito naman ay hindi naman talaga masama na atin pong malaman kung paano ito inihahanda o kaya ay ano ba yung masarap na pagkain na ukol sa ating katawan. Ginagawa talaga natin ang lahat ng mga bagay na ito at talagang pinag-aaralan natin ng marami pang bagay kung paanong mapalulusog natin at mapapalakas ang ating katawan. Subalit sa pagkakataong ito ay tatalakayin po naman sa atin ay ang may kinalaman naman tungkol sa ating kaluluwa, kung paano ito ay napapakain, ano ba ang dapat na kinakain ng ating kaluluwa, upang ito'y maging malusog at magkaroon din ng kalakasan na katulad sa ating katawan. At yan ang mahalagang paksa na ngayon po ay ipaglilingkod po sa atin ng ating kapatid na Neraya. Bilang pambungad na katanungan sa pag-aaral na ito, ano ang isa sa mga mahalagang bagay na itinuturo ng Panginoon na lalong kailangan ng tao upang mabuhay? Ang itinuturo po ng ating Panginoon nung panahon siya ay nagkatawang tao ay ang tungkol po sa napakahalagang kailangan ng tao upang mabuhay ay ang tungkol sa pagkain ukol sa kaluluwa. At inihambing po niya ang malaking kaibahan nito tungkol sa pagkaing literal o pagkain ukol sa katawan na pinapahalagahan ng tao. At mababasa po natin yan sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4. Inyo pong pakibasa, kapatid na Ayuno. Ganito po ang sabi. Datapwat, siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa panahon po ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao, sa panahon ng pagtatapos ng kanyang ayuno, alam naman natin sa talatang ito ay dumarating yung pagtukso ng dyablo.
sapagkat alam ng dyablo na ang mas pinapahalagahan ng tao ay ang pagkain na ukol sa katawang laman. Opo. At gusto siyang tuksuhin na hikayatin na mas pahalagahan ito kaysa sa pagkain ukol sa kaluluwa. At maliwanag po ang sagot ng ating Panginoon tungkol sa mahalagang bagay na kailangan nating lahat. Hindi po natin itinatanggi na kailangan natin ng tinapay na simbolo ng literal na pagkain para tustusan ang pangailangan ng ating katawan. Opo. Pero merong lalong mahalaga at masustansyang pagkain. Ito yung sinabi ng Panginoon ay ang pagkain ukol sa kaluluwa na siya nga pong mga salita ng Diyos. Opo, kaya napakahalaga po mga minamahal naming mga taga-subaybay na maintindihan po natin isa sa mga mahalagang pag-aaral ng banal na kasulatan ay ang malaman po natin ang pangangailangan ng ating pong kaluluwa na meron itong kailangang pagkain na dapat na maibigay po natin. At sana po maunawaan nating lahat, lalong-lalo na po ng ating mga mahal na taga-subaybay, kung paanong pinapahalagahan natin maraming mga tao na talagang nagtatrabahong mabuti para kumita ng salapi, para makabili ng kailangan niyang pagkain, sapagkat ang literal o physical na pagkain nagdudulot ng lakas. Opo. Tumutulong ito para makaiwas siya sa tinatawag na pagkakasakit, lalo na kung ang tao ay, sabi nga, well-informed tungkol dun sa healthy lifestyle. Opo. Hindi lang sila kumakain para mabusog, kundi kumakain sila para maging malusog. Opo. At pinagkakagastusan, at marami pang mga tao na talagang inaaral nila yung mga pagkain nakakatulong sa ikalalakas, sa kaiiwas sa pagkakasakit, at makatutulong para mabuhay sila ng matagal sa lupa. Yun po ang simbolo ng tinapay na sinasabi ng Panginoon na tumutulong sa tao para mabuhay. Subalit, ang mga salita ng Diyos, katulad ng sinabi ko po kanina, lalong mahalagang pagkain ukol sa kaluluwa, sapagkat ito ay nagdudulot din ng kalakasan ng kaluluwa, nagdudulot ito ng kabusugan, at ang salita ng Diyos ay, kaya ko po sinabing pinakamasustansyang pagkain. Wala itong side effect katulad po ng pagkain ukol sa laman na kapag nasobrahan ka, pwede kang magkasakit. Halimbawa, masyado kang mahilig sa karne. So pwede kang ma-high blood at maging dahilan ng pagka-atake sa puso at ikinakamatay ng tao ang pagkain ukol sa laman. Pero ang salita ng Diyos, hindi po ito magdudulot ng kamatayan. Kundi ito po ay nagdudulot sa tao ng kanyang ikabubuhay. At hindi nga lang po temporaring buhay. Kung patuloy nating babasahin ng mga banal na kasulatan, ang mga salita ng Diyos ay siya lang ang nagtataglay ng salita sa ikabubuhay na walang hanggan. So kung ibig pong sabihin, kapatid na Neraya, talagang ang magpapakumpleto sa tao ay ang mga salita ng Diyos. Opo. Hindi At sa po pamamagitan sapat na may nakakain lang siya sa araw-araw, kontento na siya. Opo. Sabi nga, hindi kumpleto ang buhay ng tao pagka hindi niya natagpuan yung lalong mahalagang pagkain, ang pagkain ukol sa kaluluwa. Opo. Kaya katulad po sa pagkain kinakain ng ating katawan, talagang isang pangangailangan po yung luminis din po itong katawan natin, sumigla, mawala yung mga karamdaman nito, may kinalaman tungkol sa pagkain natin. Ganon din yung ating pong pagtanggap ng mga salita ng Diyos. Mga minamahal namin mga taga-subaybay, kung papaano ang pagkain ay maaring makapaglinis ng ating pong katawan at makapagpawi ng mga karamdaman, gayon din ang mga salita ng Diyos ay nagiging cleansing din. Nagiging panlinis din ang mga salita ng Diyos para ang ating kaluluwa ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa kasunod pong katanungan, kapatid na Neraya, ano po ang patuloy na ginagawa ng Diyos upang maingatang lubos ang ating pong mga kaluluwa? Marami pong mga bagay na dahil sa mga salita ng Diyos na nagsisilbing pagkain ay ng ating kaluluwa ay nagdudulot ito ng kabutihan sa ating spiritual na pamumuhay. At ang unang mga nakaranas nito, yung mga unang taong tumanggap ng kanyang mga salita. Ayon po kay Haring David sa pamamagitan ng kanyang aklat na sinulat, ang aklat ng mga awit, tatlong mahalagang bagay ang epekto ng mga salita ng Diyos na siyang pagkain ukol sa kaluluwa. At ito'y gawa ng Diyos na naghahayag ng
pagmamahal niya sa atin. 2 talata po ang ating babasahin mula po sa Aklat ng Mga Awit, 107 at 9. Kasama po ang 116 at 8. Inyo pong pakibasa, kapatid na ayuno. Sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binubusog niya ng kabutihan. Dito naman po sa awit 116:8, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Pansinin po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang kalagayan ng kaluluwa ng mga tao at ang buting dulot ng mga salita ng Diyos. Batay po sa testimonyong isinaawit ni Haring David, batay sa kanyang karanasan, kung gaano kabuti ang mga salita ng Diyos para sa ating kaluluwa. Ang kanyang sabi, binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa. Marami pong mga tao dahil sa hindi pagpansin sa tunay niyang pagkatao, ay hindi niya alam na nasa kalagayan na palang ang kanyang kaluluwa ay lugmok o nasa matinding pagkalungkot dahil ito ay napabayaan. At bukod doon, maraming mga tao, bunga ng hindi pagpapahalaga sa kaluluwa, ay gutom ang kanilang kaluluwa. At ang lalong worse na kalagayan ng kaluluwa ng tao ay nasa pagkapahamak o nasa kapanganiban. Palibhasa, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Sinugo niya ang kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita ay hindi lang nagsilbing pagkain o sa kaluluwa. Sa kalagayan ng kaluluwa na nalulungkot o lugmok sa kalungkutan, binigyan ng Diyos ng kasiyahan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay umaaliw. Opo. Kaya maraming mga tao po ngayon ay, sabi natin, stress, di ba? Dahil sa maraming problema na pinagdadaanan ay lugmok sa kalungkutan, minsan nahihirapang humanap ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Mga mahal naming taga-subaybay, makakatulong po ng malaki na tanggapin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang mga salita o mga aral ng Diyos, ito po ang aaliw sa ating kaluluwa. At bukod sa kaaliwang uko sa kaluluwa, yung pagkagutom na nagiging dahilan para ang ating kaluluwa ay magkasakit. Ang salita rin po ng Diyos ang paraan para lumakas ang ating kaluluwa at mapawi ang pagkagutom. At higit sa lahat, ang ating kalagayan na nasa mapanganib na sitwasyon dahil nga napabayaan ng tao ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang kaluluwa, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos ay kapangyarihang ginagamit niya para iligtas ang kaluluwa. At ito po ay naranasan na ng mga unang tao na nakaunawa sa kahalagahan ng mga salita ng Diyos. At sila mismo ang nagpapatunay na ang mga salita ng Diyos, hindi lang po ito pagkain, ito rin po ay kapangyarihan o malaking tulong o pagpapala o biyayang binibigay ng Diyos para dalhin tayo sa tunay na kagalakan, sa isang buhay na hindi ka nagugutom o busog ang iyong kaluluwa at nasa ligtas at maayos na kalagayan ang kaluluwa ng bawat tao. Maliwanag po mga minamahal naming mga taga-subaybay na talagang napakahalaga at masabi po nating pangunahin sa ating pong pangangailangan ay ang mga salita ng Diyos. Hindi lamang ang gaya po ng ating pong nalalaman, pagkain, inumin, na kailangan ng tao, damit, na kailangan niya sa pang-araw-araw, kundi ang mga salita ng Diyos ay isa sa lalong napakahalagang kailangan na ating pong hinahanap at ito po ay dapat na pinahahalagahan. Dahil po sa mahalagang pangangailangan natin sa mga salita ng Diyos, kapatid na Neraya, ano po ba ngayon ang kailangan gawin po ng tao, nating mga tao, upang maranasan ang biyayang dulot ng mga salita ng Diyos na siyang nagsisilbing pagkain ng ating pong mga kaluluwa? Hinihikayat po namin kayo, mga mahal naming taga-subaybay, na pahalagahan natin ang mga salita ng Diyos. Sa paraan na ito po ay kailangan nating tanggapin. Sa ibang salita ay kailangan nating, kumbaga sa pagkain nga, ay kainin. At ang paraan ng pagkain ay kailangan po natin itong pakinggan. Kasi po yung literal na pagkain, sabi nga po ng mga nagdaang mga pagpapaliwanag, sa bibig natin sinusubo.
Pero yung salita ng Diyos na pagkain ng kaluluwa, dito po, malaki po ang kinalaman ng ating pandinig para pumasok sa pagkataong loob natin sa Opo. kaluluwa at maranasan natin yung biyayang dulot nito. Kaya nakatutulong po ng malaki ang programang ito na ang Kabanal-Banalan para makarating sa inyo ang mga salita ng Diyos. Ang pamanik lang namin sa inyo, sana po ay huwag niyong tanggihan ang mga salita ng Diyos, kundi tanggapin niyo po sa pamamagitan ng pakikinig. Katulad po ng mga unang dinatnan ng mga salita ng Diyos. Kanila itong tinanggap katulad sa isang napaka-masustansyang pagkain. At kinain nila ito sa parang kanila itong pinakinggan. Gaya po ng ipinahayag ng isang propeta ng Diyos na si Jeremias sa Kapitulo 15, versikulo 16. Inyong pong pakibasa. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Yun po. Ang kahulugan nga po nung pagkain ay kailangang pakinggan. Kaya hinihikayat natin ang ating mga mahal na taga-subaybay na talagang maglaan ng oras katulad po ng ginagawa ninyo para pakinggan ang mga salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pakikinig, doon papasok sa ating puso, sa ating kaluluwa, at magkakaroon ng bisa at kapangyarihan ang mga salita ng Diyos sa ating mga kaluluwa na nagdudulot nga ng kabusugan, kalusugan, ng kalakasan, at ng tinatawag na kaligtasan para masabi natin na nasa ligtas at maayos na kalagayan ang ating mga kaluluwa. Yun po, kung ang pagkain po ng mga salita ng Diyos ay pakikinig, kapatid na Neraya, paano po ba ang tamang pagkain pagkatapos nating matanggap yung mga salita ng Diyos? Kung ito ay pagkain, paano po ito itinuturo ng Panginoong Kristo Jesus? So katulad po sa literal na pagkain, ito isinusubo sa bibig. Opo. Pero hindi sapat na maisubo lang sa bibig, nakain mo na. Ngunguyain mo po yun at yun ay yung lululunin para magkaroon ng magandang epekto sa iyong katawan, yung literal na pagkain. Ang Opo. salita ng Diyos, unang hakbang po ay hindi lang papakinggan. Kailangan sa pagkatapos mong mapakinggan, tanggapin mo sa kalooban na meron kang handang kaloobang ito ay ganapin. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon sa 1, Kapitulo 4, versikulo 34. Ganito po ang sabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Maliwanag po ang iniwang halimbawa ng Panginoon kung paano kinakain ang mga salita ng Diyos. Ang unang hakbang nga ay pakikinig, ang ikalawang hakbang ay ang pagganap. Kaya wag tayong makontento na nakikinig lamang. Lalo pong mahalaga ay pakinggan natin at ganapin. Sa pamamagitan ng pagganap o pagtupad, doon po natin lalong mararanasan yung buting dulot ng mga salita o mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga po sa mga tao na pagkatapos niyang maunawaan ay sinasampalatayanan niya ang mga salita ng Diyos. At kalakip ng pananampalataya, ito'y kanyang ginagampanan. At dito po namin kayo hinihikayat sa mga aral na inyong napapakinggan. Sana po ay tulungan tayo ng Diyos na ihanda ang ating kalooban para maging masunurin o ganapin yung kanyang mga ipinag-uutos sa atin para sa kabubuti at para sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. Yan po mga minamahal namin mga taga-subaybay, napakahalaga na ating pong napapakinggan ang mga salita ng Diyos. At dahil sa kahalagahan po nito, kung tayo po'y kumakain ng mga salita ng Diyos, kumbaga sa literal na pagkain, ubusin po natin. Kumpletuhin po natin ang pakikinig ng mga salita ng Diyos at huwag nating hindi tatapusin. Halimbawa, nagtuturo po tayo sa programang ito ng mga salita ng Diyos. Mas maganda, mas mabuti po na matapos po natin at makita po natin yung kabuuan ng mga pagtuturong ito ay sa ikabubuti, hindi lang ng ating katawan, kundi lalo pa nga ay ng ating pong mga kaluluwa. Sa mga kasunod pong bahagi, kapatid na Neraya, para po sa kapakanan pa rin ng ating pong mga taga-subaybay, saan po ba matutulad ang sino mang tao na
dumirinig ng mga salita ng Diyos at ito po ay ginaganap? Ayon po sa talinghaga ng ating Panginoong Kristo Jesus, nung siya nagkatawang tao, bahagi ng paraan ng kanyang pangaral ay magturo sa pamamagitan ng talinghaga. Opo. Ang pagtutulad sa mga taong nakikinig at ginaganap yung salita ng Diyos ay katulad siya ng mga taong pantas o matatalino. Mhm. At inilarawan po ang paghahambing niyan. Mababasa po natin yan sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nakikinig at gumaganap ng kanyang mga turo, ng kanyang mga salita, matutulad po tayo sa mga taong matatalino. At ang isang taong matalino, ipinakita yan sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanyang bahay. Na ang paraan pagka matalino ay humuhukay ng malalim, nilalagyan ng matibay na pundasyon, bago itindig ang haligi hanggang sa maitayo ang bahay. At kapag ang bahay ay nakatayo sa matibay na pundasyon, kahit dumating anya yung malakas na ihip ng hangin, dumating yung malakas na ulan o bagyo o baha, at hinampas ang bahay na yon dahil nakatindig sa matibay na pundasyon o sa malaking bato, hindi anya mababagsak sa halip Opo. mananatiling nakatayo. Ito ay paghahambing tungkol sa mga posibleng pwedeng maranasan ng tao sa kanyang pamumuhay kapag ikaw ay dumirinig ng salita ng Diyos at ginaganap mo, dumating man yung mga bagyo ng pagsubok, yung iba't ibang sitwasyon ng buhay. Sabi nga kung dumating man yung meron tayong mga bagay na pinagdadaanan, ang lahat po ng yan ay ma-overcome po natin. Guided po tayo ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay tumutulong ng malaki sa atin para maging matatag tayo na harapin ang mga pagsubok at nananatiling nakatindig ang ating pananampalataya sa Panginoon at mananatili tayong nakatayo na hindi apektado ng mga nangyayari bagamat patuloy na hinahampas ng mga bagyo ng pagsubok at matitinding mga suliranin ay hindi mawawasa kundi nananatiling nakatayo. Kaya mapalad po ang taong nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos sapagkat siya gaya ng pantas o matalinong tao. Mhm. Sa kabilang banda naman po, kapatid na Neraya, kung hindi naman po ginaganap ng mga tao ang mga salita ng Panginoon, saan po kaya sila matutulad? Kung itutuloy niyo po yung pagbasa, dyan din po sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 26 hanggang 27, masakit man pong tanggapin, yun po ay katulad sa taong mangmang. Pakibasa niyo po. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Kabaliktaran po naman ang mangyayari sa mga taong hanggang pakinig lang pero hindi naman tumutupad o hindi ginaganap. Ang katulad daw ay taong mangmang, nagtayo nga ng bahay pero sa buhanginan, hindi sa ibabaw ng malaking bato at hindi humukay ng pagkalalim. Kaya nang dumating na yung bagyo, yung baha, yung malakas na ihip ng hangin, nawasak ang bahay na yon. Kaya marami pong mga tao hindi nakakayanan yung mga problema o mga suliraning dumarating sa kanilang buhay kasi hanggang pakinig lang. Kumbaga sa pagkain, hanggang bibig lang, hindi tinatanggap, iniluluwa. Kaya hindi rin nagdudulot ng kalakasan. Opo. Kung ang salita ng Diyos, hanggang tagapakinig lang tayo, kulang tayo sa pagganap, yung bisa o kapangyarihan, yung buting dulot ng salita ng Diyos, pag hindi natin ito gaganapin,
hindi ito magdudulot ng tibay o lakas sa atin para harapin yung opo. mga pwede nating pagdaanan sa pamumuhay natin sa mundo. Kaya piliin po natin na tagapakinig na tumutupad, hindi yung tagapakinig na lumilimot o hindi tumutupad. Para nang sa gayon ay maging matalino o pantas tayo at huwag tayong matulad sa mangmang na tao. Maraming salamat po sa bagay na yon, kapatid na Neraya, at sarap pakinggan ng mga aral ng Panginoong Diyos sa ikabubuti at sa ikagagaling po natin. At sa mga kasudpong bahagi po, ipapaano po natin ngayon dapat na tanggapin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ngayon ng programang ito sa makatidbagay ng ang kabanal-banalan. Ang pagtanggap po na kailangan ay pagtanggap na may kalakip na pananampalataya. Opo. Pakibasa niyo po sa unang Tesalonica 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatidbagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Tularan po natin yung mga unang dinatna ng mga salita ng Diyos, yung mga unang inaralan ng mga isinugo ng Diyos katulad ng mga apostol. Ayon sa pahayag na ito ng Apostol Pablo, yung mga unang mananampalataya, hindi lang sila nakinig at tinanggap ang salita. Ang lalong mahalaga ay kanila itong sinampalatayanan at ang kanilang pagsampalataya sa mga aral ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng ito po ay kanilang isinagawa. Sapagkat Opo. ang gawa po ang nagpapatunay ng buhay na pananampalataya. Sapagkat kapag sinasabi ng tao na siya'y naniniwala din o sumasampalataya, pero pagka walang kalakip na paggawa, ang tawag doon ay patay na pananampalataya. At kapag ang pananampalataya ay patay dahil walang gawa, hindi po yun magdudulot ng kaligtasan o kabutihan sa kanyang kaluluwa. Kailangan po sampalatayanan at ihayag natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan nga ng ating mga gawa. Eh nga, dahil nga po ang mga salita ng Diyos ay talagang iningatan, ipinamuhay niya at binigyang pagpapahalaga, kapatid ni Neraya, ano po magiging bunga nito sa mga taong tumangkilik at umibig sa mga salita ng Panginoong Diyos, na dahil sa kanilang pananampalataya ay ginawa nila ito sa buhay nila? Yun po ang isa sa pangunahing layunin ng ating pangaral at paghikayat sa ating mga mahal na taga-subaybay. Kaya po kami napapakasangkapan sa Diyos para kayo ay aralan at pinakasisikap na pawang mga salita ng Diyos ang ihatid sa inyo. At hinihikayat namin kayong hindi lang makinig kundi sumampalataya para po yan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat pinatunayan na ng mga unang mananampalataya na nagdulot ng kaligtasan sa kanilang kaluluwa yung kanilang pakikinig, pagsampalataya at pagtupad sa mga aral ng Diyos. Gaya ng mababasa sa huling talata po ng pag-aaral na ito sa unang Pedro 1:9. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yan po mga mahal naming taga-subaybay. Kaya kung kayo po ay lubos na sasampalataya, ang bunga nito ay ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At alam po namin isa po yan sa ating hinahangad na dumating sa isang panahon, makamtan natin ang pinaka-importanting bagay na kalagayang o estado ng buhay na gusto nating maranasan. Yung kalagayang, sabi nga, wala ka sa balag ng alanganin. Kundi Opo. nasa maayos at ligtas na kalagayan ang ating kaluluwa. At napakalaking tulong po ng mga salita ng Diyos na inyong pinakikinggan, sinasampalatayanan at handang isakatuparan para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yan po mga minamahal naming mga taga-subaybay. Napakahalagang mga aral ang sa inyo po ay ipinaglingkod ng programang ito. Sana po ay matanim ng malalim sa ating puso at sa ating pong isipan na ang mga salita ng Diyos ay lalong mahalaga na dapat po nating ingatan, hanapin
At kung ating pong matagpuan ay pagyamanin natin sa ating kalooban sa paraan na ito po ang maging batayan ng ating pong pamumuhay. Lagi nating hilingin sa ating Panginoong Diyos na lagi nating masumpungan ang kanyang mga salita upang ito ang siyang maging kaligayahan natin. Kung ito po ay ating pong tatangkilikin, ipamumuhay natin ang kanyang mga salita, ang Panginoon din ang tutulong sa atin upang tayo po ay maging matagumpay ng mga taong nabubuhay dahil sa kanyang mga katwiran. Nawa ang diwang banal ng pagtutulong ito ay ipagpala sa inyo ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tayo po ay mag-uukol ng panalangin sa Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Aming Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat namin sa iyo ang mga aral na ngayon ay amin pong naipaglingkod sa pamagitan ng programang ito Opo. na maging mabisa at makapangyarihan sa puso ng mga taong sumusubaybay sa programang ito. At ukol sa kanila, Panginoon naming Diyos, ay hinihiling namin na buksan mo sa kanila ang iyong mga katwiran. Buksan mo sa kanila, Panginoon naming Diyos, ang pintuan ng pagkakilala sa iyong pangalan. Iyong ipagkaloob sa kanila ang buong unawa tungkol sa iyong mga salita upang maranasan nila, Panginoon naming Diyos, na ang mga salitang kanilang napapakinggan ay buhat sa iyo. Amen. Ingatan mo sila, Panginoon naming Diyos, sa sanglibutan ito. Lagi mo silang pagpapalain sa kanilang mga gawain, lalo na't sumasampalataya sila sa iyong mga salita. Ingatan mo sila sa mga paglalakbay. Ingatan mo sila sa kanilang mga hangarin sa buhay. Nawa, kung ito'y kanilang may pagtagumpay, kanilang makilala na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Amen. Dalangin din namin ang pagtatagumpay ng programang ito Siya nga. at nawa ay maging makapangyarihang kasangkapan ito upang ipalaganap ang iyong mga salita ng katwiran sa lahat ng mga taong ninanais mong maging bahagi pa sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat sa inyong pangalang Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!